stress traffic na naman dito sa junction. Dito muna tayo sa gilid mamaybay para di tayo git-kita ng mga sasakyan. Mahirap talaga dito pag ganitong oras, grabing traffic, pero alalay lang para makatawid tayo. Ingat din sa may mga lubak kasi dito at mga manhole na hindi pantay ang pagkalagay ng cover. Minsan may mga motor dito bigla na lang sisingit, kaya yung preno iwasan. Yan, malapit na tayo sa pinaka-intersection ng junction. Oops, tatawid na tayo doon sa kabila, kaso nagka-abutan ng green light, kaya napasunod na tayo. Along Ortigas extension ng ruta ko dito. Bali maluwag-luwag pa naman dito ang traffic. Pag ganitong oras sobrang init ng panahon, kaya naka-long sleeve at may dala akong tubig para di tayo mauhaw. Ito ang binabaybay natin na Ortigas extension. Nung dumaan ako dito, malapit sa may BF Metal Homes, may tagas yung nawasa dito, kaya mabasa at medyo madulas, kaya ingat-ingat. Medyo grabe ang tubig. Sa bandang right side pala nito na pader, may ginawa na ditong sidewalk para sa mga pedestrian na naglalakad, kasi dito nagka-traffic noon na may pedestrian na traffic. Malapit na rin tayo sa SM Ortigas Extension East. Halos okay pa naman ang traffic ng ganitong oras. Kailangan na lang natin na medyo lumabas ng bike lane, kasi may mga nakaharang sa bike lane, may mga kotse, mga establishment na humihinto yung mga kliyente nila, kaya kailangan, pero ingat, doble ingat pa rin tayo dito sa portion na to. Ito yung ang ruta ko araw-araw, 5 days a week, at ito rin yung ruta ko pag uuwi na ako ng gabi. Yan. Ayos ang traffic ngayon, mabilis, maluwag, kaya medyo nakakapunta tayo sa gitna para di maiwasan na rin natin yung mga sasakyan na kumukuha ng pasahero kahit sa mga alanganin na lugar. Bandang Life Homes na tayo sa portion na to. Bali tatawid na tayo ng tulay, kaya ingat pa rin dito sa portion na to, kasi may mga bigla ditong kukuha ng pasahero sa entrada ng tulay. Maluwag na maluwag, kaya ayos ngayon magbike. Pagdating natin ng babaan ng tulay na ito ay yung Genis na. Marami ditong kumukuha ng pasahero. Bawal kasi dito kasi may nakalagay na no loading at no unloading. Pero dahil sa nakagawian na to at nakasanayan, pinagpatuloy na nila hanggang ngayon. Dito sana sa portion na to ang loading at unloading, para sana di magka-jam yung traffic doon sa may tulay. Kaya lang wala tayong choice kundi mag-ingat para dire-diretso pa rin tayo. Dito na tayo sa intersection ng Amang Rodriguez at Ortigas Extension. Medyo traffic jam na rin dito dahil sa nagme-merge na dalawang daanan. Pero
ingat sa pagsingit para di tayo makaabala at makagitgit sa ibang mga motorista. Malapit na tayo sa intersection ng C5 Road at Ortigas Extension. Kakaliwa na tayo dito habang patawid naman yung mga motoristang papuntang Libis, at dito natin hintayin na mag-stop para naman doon sa mga papuntang Rosario, Pasig. Ingat pa rin, baka kasi may biglang lumiko din na galing ng Ortigas. Ito pala yung CCF na simbahan, sobrang laki. Yung mga bike lane dito, meron pa rin na nakaharang na bollard para ligtas pa rin makabaybay ang mga bikers. Sa mga intersection dito ay mag-ingat tayo kasi baka di natin mapansin na may mga lilikong sasakyan papuntang kanan. Para iwas na rin tayo sa disgrasya, dito na tayo sa portion ng Tindisitas Mall. Nandito rin yung Decathlon kung saan mga mabibilan din ng mga accessories ng bike. Ingat-ingat pa rin tayo dito sa Ortigas East. Dahan lang kasi may papasok na motor sa kanan. Ito na yung SM Hypermarket along C5 Road, Pasig. Medyo okay na dito kasi mapuno na dito. Kakanan tayo pagdating natin dito sa may Shell Station para di na tayo dumiretso pa sa unahan, at mag-safe na rin kasi dumaan dito sa portion na to kasi pinapayagan naman at walang masyadong sasakyan. Dito na tayo sa Doña Julia Vargas, Pasig City. Magandang dumaan dito lalo na pag kainitan ng araw kasi okay naman dito ang bike lane at mapuno. Ingat-ingat pa rin sa mga intersection. Yung bike lane dito ay nasa-separate ng mga plant box at malilim ang pagdaan dito kasi sobrang dami pa rin ang puno. Kaya ito ang magandang portion sa area na to para iwas tayo sa sunog ng balat. At malamig din dito pag ganitong oras dahil sa mga lilim at mga madaming punong kahoy. Ingat-ingat kasi may ginagawa pa rin dito ay yung Nawasa. Ayun, green light na. Diretso na tayo, paakyat. Bali, magpapahinga na tayo doon sa may overpass malapit sa MMDA building at Saitel. Maganda pa rin dito kasi ito yung continuation ng Julia Vargas na mapuno at presko. At nakaseparate pa rin tayo sa mga motorista, sa mga motor at kotse. Ito na yung paakyat papuntang SM Mega Mall. Mapuno, dapat tayo magtanim lagi. Taniman natin yung mga lugar na bakante
para di tayo mainitan at may mapapagpahingan. Yan, bye-bye pa rin tayo sa paakyat ng Julia Vargas. Ito yung pinaka magandang portion ng dinadaanan ko papasok, kasi hindi ako napapagod dahil sa malilim nga at hindi mainit. Ingat, may mga kotseng para papalabas. Kulay puti, yun yung MMD building. Dito tayo magpapahinga sa may ilalim ng overpass. Ito na. Mga 15 minutes lang tayo magpapahinga dito kasi maaga pa naman sa pagpasok. Medyo maaga kasi tayong umulis ng Taytay. Dito na tayo sa Pioneer Street. Di ko na na-record yung pagdaan ko sa San Antonio Village kasi di ko pala na-on yung camera after ko magpahinga doon sa may overpass ng malapit sa MMD building. Pakanta-kanta muna tayo dito kahit di natin alam yung lyrics at medyo nauubo kasi ako dito dahil medyo meron na tayong malat. Hintay lang tayo mag-green at respetuhin natin yung traffic light para dire-diretso rin ang magandang pagbiyahe natin pagpasok ng opisina. Relax muna tayo ng ating kamay kasi naninigas dahil sa mahabang biyahe natin mula sa Taytay papuntang Mandaluyong. On the go na ulit tayo. Sa portion na to, naririnig ko may tumutunog sa bike ko. Siguro bumalik na naman yung sakit nung sa bottom bracket na kailangan ko na talagang palitan. Sa portion pa lang ito, mag-ingat tayo dahil palusong na to. At minsan may mga sumasalubong ditong mga tricycle, mga namamasada. Kaya ingat-ingat. At dito rin may intersection. Bigayan na lang dito para sa smooth na pagbiyahe. Diretso lang sa Pioneer Street. Pagdating sa may unahan ay kakanan na tayo. Dadaanan natin yung location nung TV5 Media Center. Itong puti at yung black na salamin, yan yung building dito sa may Reliance Street. Nandito rin yung Itbulaga at programa ni Idol. Yan po lang yan yung may logo ng TV5. Kakaliwa na tayo sa portion na to. Ingat-ingat pa rin tayo dito. Natatanaw ko na yung office building namin. Ay salamat, malapit na tayong makarating sa papuntahan natin at di pa tayo late ng ganitong oras. May nakaharang sa bike lane kaya lalabas muna tayo.
lang yung biyahe natin ngayon. Malapit nang makarating sa destination. At makakapagpalit na ng damit kasi basang-basa na tayo ngayon sa pawis. Ingat-ingat pa rin tayo sa portion na to. Hindi natin alam na biglang lalabas sa mga building. Buti na lang napalitan ko na ang preno ko dito. Kaya di tayo nangangamba na pagpreno natin ay abutan natin yung nasa unahan natin. Kakanan na tayo dito at papadyak na all the way kasi ito ay ahon. May banayad lang na ahon naman to, kayang-kaya lang naman. Kaya lang bumuelo na kasi tayo sa baba. Kaya dire-diretso pa rin, diretso na tayo. Lapit na. Tayo, liko ulit. Ingat-ingat, may mga nakaparadang tricycle at may mga parating dito. Yan, konting ingat kasi may lusong na tayong tatahakin. Dito na tayo guys sa building kung saan ako nag-work. Bali, gagaray tayo sa lower ground. Dito, isasandal na lang natin yung bike at ipapadlock para sa safe at malapit sa security guard. Tatapos yung video natin sa araw ng pagpadyak natin papuntang opisina. God bless sa inyong lahat.